Hello Kathleen fans! Bagong updates natin mga kasamers. Ito muna, no? Sobrang kulit ng ginawa ng fan dito kasi parang totoong-totoo, no? na mag-asawa, sinong Kathleen at Sir Alden. At saka ang ganda ng pagkaka-edit, no? Talagang hindi namamatay-matay yung Kathleen mga kasamers na fandoms. Kasi alam niyo kung bakit. Alam nila in secret, no, but not in private, but not in secret mga kasombrers na may Kathleen talaga, no, na relasyon na namumuo. And let's just kalma, no, kagaya nung na-mention ko dun sa isa kong vlog kanina, ay kalma lang tayo at saka antay-antay lang because darating ang panahon. So alam niyo po, nagpapasalamat din ako kasi yung pa-suspense nila at saka may pagka-mysterious type na relationship ay kami din na mga content creator, no, na-excite din at saka nasa-surprise, nasa-shock sa mga kaganapan mga kasombreros. So sobrang kulit lang ng pagkaka-edit dito mga kasombreros. So yun po, no, as updates natin, ito sobrang nagpapasalamat si Sir Alden kasi maging ang Myriad Corporation kasi si Ma'am Julia Montes, no, magiging part na rin ng Lights Camera Run na fun run mga kasombreros ni Sir Alden at saka ng BDO sa May 11, 2025. So grabe, no, nandito mo nakita na kapag you support yung mga katrabaho ay sinusuportahan ka rin pabalik, no, na si Ma'am Julia Montes na yan mga kasombreros, no, talagang big star din po ito. Pero baka sa susunod na magulat na tayo si Sir Coco Martin mag-join na rin sa fun run. Tapos kasi diba sina Jeneline Mercado, Dennis Trillo, sina Ma'am Kim Chu, no, at saka si Sir Paolo Avellino, talagang support din sila sa advocacy ni Sir Alden Richards. So talagang nakakamangha at saka nakaka-touch itong mga moments na nagsusuportahan ang mga artista. Dito mo nakita na yung camaraderie at saka collaboration ay hindi namamatay-matay yung yung friendship, no, yung closeness sa industriya mga kasombreros. And then ito, yung part or team ng makasalanan or samahan ng makasalanan ay may rin pala, no, may mga ganap din sila. Kasama dito si Attorney Tonet at saka si April, no, mga kasombreros. So block screening, bising-bising yan ng Pops Alden nyo after ng kanyang bakasyon, no. Dito ay pa-picture sila sina Ma'am Mitch Oliva, sina Prince Burma, si mga gym buddies niya, at saka si Mama Ten nandito rin po, no. Saka si Althea Ablan ay nag-post ng kanyang IG story kasama ang cast at ang si Sir Alden at ang cast po ng Samahan ng Makasalanan. So now showing in cinemas nationwide. So nagpa-block screening ay yung Pops Alden kasama si syempre dito sina Detong, si David Licauco at saka si pictures. Ito follow up mga customers ng kanina, si Tisoy, si Hiroshi ay talagang sinuportahan si Eduardo ng Pulang Araw mga kasombreros. Parang lang, medyo mabilisan lang talaga kasi kahit ako nagulat lang din na may pelikula pa lang ganito na ginawa. Tapos ngayon lang parang medyo nakulangan lang din ako sa promotion ng team. So pero hayaan since sila po ang nasa management na-observe ko lang po mga kasombrero, sana po ay huwag niyo mamasamain. And then ito sobrang kulit kinumpal ng Pilipinas Got Talent na Facebook page yung itsura ni Uge, no, ni Ma'am Eugene Domingo, si Melay at saka yung contestant nga na may yung ngipin, no, yung may postizo mga kasombreros. So parang sobrang laugh trip ito mga kasombreros, sabi naloko na, sabi nung nag-post na sabi parang nagulat sila na may mga problema sa ngipin pero ginawang katuwaan na lang mga kasombreros at ginawang good vibes. So ang kulit actually, no, parang ako din nagulat na yun pa yung storya niya na yung si Ma'am Abrilata, no, si dito. Basta yun mga kasombreros na sobrang na may lupus pala siya, tapos ginawa niyang katatawanan ang So baka malamang sa malamang ay magkakaroon siya ng project sa ABS-CBN kasi nga na-mention ni FMG na parang nagustuhan siya, na parang hindi na kailangan ng eme-eme, hindi na kailangan ng workshop kasi natural yung pagiging komedyante niya mga kasombreros. And then ito yung complete na video ni Betong Sumaya dun sa pagpapa-block screening mga kasombreros, no, red carpet ng Samahan ng Makasalanan.
So kasama niya sina Attorney Gozon, tapos sina Altay Ablan, sina Kim Suntan, tapos sina marami dito, no, sila Jay Ortega kasi part din sila ng ng pelikula. Tapos sino nga ba to? Si Gab Lagman ba to? If I'm not mistaken, mga kasombreros. So yun na, parang inikot-ikot lahat sa kinumpleto or complete version po ito ng kanyang video po, mga kasombreros. So dito, last item natin ito, so ito nagbabike, hindi ko ito nasali kahapon. Nagbabike si Pops Alden, tapos parang nasugat yata siya, pinakita niya dito. Nagbabike sila kahapon, tapos kasama niya yung Indian na taga Itbulaga dati, no, best friend din niya ito, mga kasombreros. Tapos ay parang sa huli dito ay parang may sugat yung yung kamay ni Sir Alden Richards, mga kasombreros. Parang napaltos yata sa sa manibela ng bike kasi kakahawak, mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating ka-10 items, sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Matyagang Mag-antay. Psalm or Salmo or Awit 40 verse 1, I waited patiently for the Lord and He inclined to me and heard my cry. Sa Tagalog, ako'y matyagang naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking mga daing. So ang verse na ito, mga kasombreros, ay pinapalakasan ang volume ng patience at tiwala or trust, mga kasombreros, sa ating Panginoon. And the author has been attributed to King David, mga kasombreros, na yung haring ito na kumapa man after God's own heart ay nag-express ng kanyang malalim na reliance sa Panginoon during sa times ng mga distress, ng anxiety, ng problema, ng kaliwat ka ng challenges, mga kasombreros. And bilang hari, parang presidente ba, no, na cargo de konsensya niya lahat ng kumapa nangyayari sa bansa. And same goes with King David, mga kasombreros. That is why alam niyo po, nag-pray din tayo minsan, or ako din na nag-pray na yung bansa sana natin ay parang King David, na ang leader na malapit sa Panginoon ay matatakot mandarambong, matatakot maggumawa ng masama, mangurap, or yung lang nila ba, yung kanilang yung goal lang talaga nila ay para sa public service, no? I'm not bragging, or hindi ako bayad dito ni Mayor Vico Soto, pero is one example kasi Christian siya, pinalaki siya ng nanay niya na si Ma'am Connie Reyes na Christian. So may takot sa Panginoon, and walang duda kasi yung kanyang public service ay kinilala ng international or ng America, no? Ginawaran siya, lalong-lalo po nung time ng pandemic. Na-share ko lang kasi dati rin nag-upload ako ng videos or mga gawa ni Sir Mayor Vico Soto ng Pasig. So yan, talagang nakikita mo dito na ang leader, ang taong may takot sa Panginoon, kahit saan mo yan dalhin, talagang may takot. Hindi man sila perfecto tama. But nandun yung takot nila, yung divine fear nila, mga kasombreros, na gumawa ng masama. So naset ko lang na example si Mayor Vico Soto kasi naalala ko talaga na kapag ang leader ay hindi natin pero landslide parati yung boto ng mga tao kay Mayor Vico Soto, at ayaw niya yung nanilalagay yung kanyang mukha, no, sa mga public infrastructure, yung mga buildings na ginawa ng kanyang opisina. Ayaw niyang ilagay yung kanyang mukha doon kasi nga sabi niya hindi naman niya pera yon, no, pera ng taong bayan. So siya lamang ay instrumento, no. Sana po, no, we're praying na ganun po ang maging leader natin, and even sa ating mga local officials. Sin po, no, naiyan ako kasi leader din po ito si King David. It's easy to get frustrated and feel neglected when we do not see immediate results to our prayers or situations that we are facing. So ganun tayo, no, may tendency bilang mga tao na sa physical tayo na katawan, naiinip tayo, no, kapag hindi natin na-receive or natatanggap agad yung pinagpipray natin. Kaya yung matyagang magantay or matyagang maghintay, mga kasombreros, ay isang challenge at hamon sa atin na dapat sa araw-araw natin ay ginagawa natin. So when David says, He inclined to me and heard my cry, it assures us that God is attentive to our needs and troubles, and He actively listens to us. So actively listen. Ang Diyos po natin ay hindi po yung
pag nagsalita ka, oops, huwag ka na magsalita kasi ayoko makinig sa iyo. So, hindi po siya ganon. He will just listen. However, hindi ibig sabihin na kung pa nag-listen siya ay i-grant niya agad. May answer minsan na yes, may answer na no, may answer na wait patiently. So ito na yon. Kaya kailangan mataga tayo, magantay talaga mga kasunod. And sometimes yung process at saka timeline, yung schedule ng Panginoon sa pag-grant ng prayer request natin ay inaabot ng buwan, inaabot ng taon, no? Sometimes may 5 years, may 10 years, no? Kapag mahaba ang ating inaantay, ibig sabihin malaki daw yung blessing, malaki yung kumbaga yung regalo ng Diyos sa atin, because He's preparing ourselves, no? He's preparing our hearts, mga kasunod, na hindi ka ma-overwhelm. Kasi may mga times na pag grabe na yung biyaya, na-overwhelm ka, hindi mo alam kung anong gagawin. Tama? Hindi ka nakapag-isip, hindi nakapagplano. Kasi na-overwhelm ka. Pero kapag niready na ng Panginoon ang puso mo, kagaya ni David, no? Kasi nung time na natalo si Goliath, no? When he was just 17 or 16 years old, ay bata pa siya noon, mga sus. Pero yun na pala yung training sa kanya. Mahabang panahon na training na naging hari siya, mga sus, ng Israel. So kagaya sa atin ay kumapa ang Psalm 40 verse 1 ay nagsiserve ng kumapa example at saka reminder sa atin, beautiful reminder actually na ang value ng patience, ang great value ng patience, the assurance of God's presence in the power of knowing na kumapa nakikinig pala siya, no? He hears our cries. Sa langit po ay may mga verse dito na yung mga luha pala, no, ng mga tao ng Diyos, iniipon yan sa bote. Tapos parang may mga may room doon o bodega sa langit, mga kasambreros, na puro luha lang ng mga tao yung nakalagay. Grabe, no? Parang gusto mong malaman kung ano pa yung mga mystery ng langit, mga kasambreros. Ang dami actually na hindi natin nakikita sa mundong ito yung itsura talaga ng langit. Kung may mga ginagawa minsan ng mga AI, mga sa TikTok or sa social media, pero malayong-malayo ang totoong itsura ng langit, mga kasunod. It's through moments of waiting that we often grow the most. So tama yun, no? Kasi pag nag-aantay tayo, doon yung natetest yung patience natin. Yung patience natin manganganak ng endurance, yung endurance manganganak ng knowledge, manganganak ng virtue, manganganak ng kabaitan, ng kindness, and so on. But most especially yung love talaga. And our faith challenges us to lean into the uncertainty, knowing that it builds character, no? Nga sabi natin, nagbi-build ng character ang patience, mga sa pag-aantay, and strengthens our relationship with God. The more we practice waiting, the more we develop resilience, learning to find hope in peace even in the absence of immediate answers. So kapag wala pang sagot, no, kunwari may mga job interviews tayo tapos wala pang sagot, so nag-aantay tayo, mga susunod ng yung iba nag-a-apply, pero sa Diyos, no, iba yung case pag kay Lord na nanalangin tayo. Kasi sometimes it will take years and years talaga bago matupad. May times na natutupad agad, no? May mga times na talagang tinetest yung ating patience. Not to make us irritable, na maging irritable, mga kasmeres, but ang Diyos natin ay may perfect timetable. So yung trust natin at tiwala dapat ay andon. Kung kaya matyagang maghintay, mga kasambreros. Alright, salamat po in the meantime, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent Lord Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.